M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya, andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion o yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ng Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role. And, well, it turned out well. And hopefully, Ardilo, kabali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop more ng alagaan ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. That at the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala? Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he is the fall person dyan sa surrender. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit, to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa POJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habang ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil nandyan ang aeroplano. Sa Manila na yun. I think so, yeah. Yung C-130 po is nalig sa Davao na mataan kanina. Yeah. Hello, sir. Welcome na si Director. Sige. Gusto mo play? Sige po. Pwede. I-like daw. 5. Matigong ka naman niya yun. Check. Naka-live din sa ABS-CBN. Dito ko na kuya. Sino ang court? Mga kaibigan, kasama nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. Kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito at alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ni, particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong niyo nga sa SLG. Si SLG lang i-interview niyo dahil ang mga details na hindi ko talaga alam. Okay, so pakilang at hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang pinagkwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano pong masasabi niyo kasi all the while, habang tayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin
kaya medyo humaba ang ating paghahanap dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Tubuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalo-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOGC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General. Sir, salamat, sir. Correct. Yes, sir. At medyo wala pang... At kausap ngayon ni Brigadier General Nicolas Torre III, si PNP Chief General Romel Marbil, at nagpapabot ng congratulations sa itong kanilang naging operasyon. Okay, 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Tiburon? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think. Yung mga ang mga details I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So, ako nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa binigyan niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? So, ulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na deployment ng napakaraming pulis, ano sana yung plano ng PNP? Yun eh. Whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin na ng bukas. Okay? Maraming mga boss namin. Papasalamat. Sige. Tuloy na muna tayo. Reaction niya, sir, sa nahuli or na... Isa sa big relief. Nakakagaan ng loob. Makakatulog muna tayo. Bawi muna ako ng tulog. Alas 8 na. Alas 7 na. Bawi muna para makabawi mo ng mga 6 na oras sa tulog. Yung PNP, sir, nandun pa rin? Kailan kaya sila? Nagdidimog na. Pinapauwi ko ng mga bata natin. Okay. Pwede niyo masabi, sir, kung ilang oras na tulog niyo? Pwede kayo sleepless. Average siguro mga 3. Alauna, alas 4. Kasi yun, hanggang alas 12 kasi critical eh. Alas 4, kwan din yan eh. Yun na naman ang takot ako na baka mapagsarahan kami ng gate eh. Kaya sinusupervise natin talaga yun. Hahanapin pa rin ba yung underground facilities? Sasabihin niya naman yan. Eventually sasabihin niya yan. Yes, sir. Salamat. Salamat po.